nandito pa rin po ako ngayon sa terminal ng Baliwag Transit Incorporated at sa mga sandali pong ito nakikita po natin, ayan dagsa na talaga yung mga pasahero na magsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Kanina nakapila po yan at ngayon dumating na yung bus na kanilang sasakyan kaya sila po ay nagkumahog na sa pag-akyata sa bus. Marami pa po tayong mga nakikita mga pila, gaya halimbawa doon sa isang banda doon, may pila rin po doon sa bus na papunta roon at meron din po rito sa kabilang banda mga nakapila rin po. Ayan. So, ito pong mga bus na ito ay pabiyaheng norte, partikular sa Bulacan at sa Nueva Ecija. At mula pa alas 3 ng umaga ay nasa mahigit 700 na mga pasahero na ang dumagsa rito, pero inaasahan po, aabot pa yan hanggang 10,000 na mga pasahero na daragsa po rito sa bus terminal pa lang na ito. At sa ngayon, nasa 30 to 45 minutes po ang interval ng mga bus yung dating at alis. Nakikita naman natin sa ating pagbabantay rito na mabilis naman yung pag-alis at pagdating ng mga bus, no? Kaya walang nagiging problema, hindi rin natin nakikita yung talagang matagal na pumipila. But of course, iilan pa lamang naman yung mga dumarating, nasa hundreds pa lang. Mamaya, inaasahan nga raw po na aabot yan ng libo. So ngayon, tanungin po muna natin ang ilan sa mga babiyahe. Magandang umaga po sa inyo. Napansin ko po kasi kayo, kanina pa po kayo nakaupo, kaya napili ko po kayong interviewin. So saan po ba kayo pupunta? Saan ang biyahe po ninyo? Sa Nueva Ecija po. Doon po ba ang talagang lugar ninyo? Doon po kayo? Saan po ba kayo nanggaling? Ba't kayo bumabiyahe ngayon? Galing po kami ng Bicol, dumalaw po sa Magulang. Alright. Pero ang talagang tahanan nyo nasa Nueva Ecija. Sino po ang dadalawin nyo doon? Yung pong father ko po, kapatid ko, na mga namayapa, dadalawin po sa Puntod para alalahanin yung kanilang pagkamatay. Kayo po, ano po ang nais ninyong bakit kayo po ngayon pinili nyong para po hindi abutan ng traffic. Kasi po nakakainip din po sa traffic. Oo. Anong oras pa po kayo nandito? Alas 12 pa po ng gabi. Anak talaga? Opo. Pero meron naman daw po kayo masasakyan? Meron po. Alright. Mag-iingat po kayo ha. Opo. At nakita po natin, ayan, nandito po yung mga dala nila from Bicol, mga halaman na itatanim daw nila at iba pa nilang mga kagamitan. Mga kapuso, sa punto pong ito ay kapanayamin na po natin si Maricar Bautista, ang Department of Transportation Assistant Secretary for Communications. Magandang umaga sa iyo, Maricar. Magandang umaga, Marie. Good morning at good morning po sa inyong lahat. Hello. Hi. Yes, hi. Good to have you dito sa aming programa. Ay, salamat po. Yes. So, Maricar, may mga last-minute ba na preparations ang DOTR dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero papunta sa kanilang mga probinsya? Okay. So, ngayon naman, actually, since last week pa ay pinag-utos na ni Acting Secretary Giovanni Lopez na talagang mag-deploy ng mga personnel, karagdagang personnel, ang LTO at LTFRD sa mga bus terminal, sa mga key areas sa ating mga kalsada, kung saan babiyahe, at ganoon din sa expressway, at maging sa mga paliparan at pantalan para magkaroon ng mga mapupuntahan ang mga tao just in case meron silang mga complaints or they would want to seek assistance, So, nagtalaga din naglagay ng malasakit help desk sa mga key areas ito sa loob ng pantalan, sa paliparan at sa mga bus terminals. At bukod dyan ay patuloy naman ang inspeksyon na ginagawa. In fact, sinimula na nga yan ni Secretary Lopez nung mga nakalipas na linggo sa iba't ibang mga pasilidad na saklaw ng DOTR. Andyan yung mga bus terminal, andyan yung mga ports, andyan yung NAIA, at kung ano-ano pang, o saan-saan pang lugar. Hello? Maricar, speaking of inspection, nabanggit mo kasi ito, ano ba yung mga lumabas na mga problema na karaniwan ay nagiging sanhi ng mga aberya kapag undas? Okay, sige. Simulan natin, Maris, So, nung mga 2 weeks ago, nagsimula si Secretary Lopez ng pag-iikot sa may 8 bus terminal dito lamang sa Cubao at marami siyang nakitang mga dapat ayusin at in fact, may mga non-compliant na mga bus companies. Ito na dyan yung
nakitaan niya na yung mga gulong na pudpud na and about to to travel, magbabiyahe na yan. Buti na nga lang at nakita din ni Secretary Lopez. Kaya sinabihan niya kaagad yung bus company, yung management na hindi pwedeng bumayahe. Dapat ay palitan ito ng bus na talagang roadworthy naman. At bukod dyan, meron din siyang nakitang yung pasilidad naman, waiting area para sa mga mananakay natin na ito ay lubos na importante dahil yun nga ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. at ni Secretary Lopez na bigyan naman ng komportable dapat yung mga babiyahe ating mga commuters. So, nakita niya na kulang sa upuan, hindi ganoong ka-ventilated at syempre yung mga dapat meron din sa ilang areas na yung breastfeeding area, kahit na yun, no? Dapat may privacy din naman itong mga nanay na magbe-breastfeed, no? At yung sa mga palipara naman, naging maayos yung nakita sa NAIA at doon ay natuwa naman si Secretary Lopez dahil maraming improvement. Pagdating naman sa sa Pantalan dito sa Batangas Port ay naging maganda naman dahil malamig ang aircon, sapat din ang mga upuan, merong about 8,000 seating capacity. At pagdating naman sa iba pang, sige, go ahead. Hello? Maricar, may mga nagpositibo kasi sa drug test, no? Mga driver tsaka konduktor. Ano ba ang parusa sa mga ganito? Magsasagawa pa ba kayo ng mga random drug testing? At ano ang assurance natin para sa mga kababayan natin na babiyahe? Okay. Ang report na nakuha natin, no, as of yesterday ng morning, about 160 yung napa-drug test natin and isa yung nagpositibo. At noon namang gabi, nagkaroon din ng random drug testing, 2 naman ang nagpositibo. At ang nakuha ang nagpositibo na drivers ay ito yung sa long haul na tinatawag natin, yung mahaba ang biyahe. Kaya napaka-importante na makita at maging tama ang kondisyon at tama ang pag-iisip ng mga drivers natin, no? Lalo na sa mga mahahabang biyahe. Ang ginawa ng LTO, kinumpiska yung kanilang driver's license para hindi na sila makapag-drive pa at magkakaroon ng confirmatory testing, ang PDEA. At once na talagang matukoy at magpositibo pa rin sila, ay talagang i-revoke na ang kanilang license. Alright, maraming salamat sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa panahon niyo. Maricar Bautista, ang spokesperson po ng Department of Transportation. Magandang umaga and good luck. All the best. Salamat, Maris. Magandang umaga po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.